Pinupuri ka namin, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat sa pagbibigay mo po sa amin ng pagkakataon upang makarinig ng iyong mabuting balita. Ang iyong mga salita ang nagbibigay po sa amin ng kalakasan at pag-asa. Sama-sama po tayong manalangin, magpuri, magpasalamat, at humingi ng kapatawaran sa ating Ama. Sa ngalan ng Ama at na Anak ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras pong ito, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Ang iyong abang lingkod, ako at si Brother Derek, ay pagkalinisin mo, Panginoon, sa mga oras na ito. Tapos po kami sa karunungan. Hayaan mo, Panginoong, ikaw ang magkaloob dito sa amin. Bigyan mo po kami ng katapangan sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Ngunit bigyan mo kami ng kababaang loob na ikaw ang aming maitaas at mabigyan papuri sa Facebook Live na ito. Gayon din po ang aming panalangin sa makarinig
ng Tuesday Gospel. Lahat mo kami ay nagkaroon ng mga pagsubok sa araw na ito, mga kasalanan, mga kahinaan. Kaya kailangan namin ang iyong banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, we need you. Nananalig kami na ang Facebook Live na ito, live na live ka rin magpapagaling ng aming mga espiritual na karamdaman. Tunay ngang kay palad namin sapagkat sa bawat araw ay binibigyan mo kami ng pagkakataong makasama ka kahit sa online lang, Lord. Nawa ang butil, ang bunga ng iyong mabuting balita ay maitanim sa aming puso, maisabuhay namin at maibahagi namin sa iba. Patuloy kang kumilos sa mga susunod pang minuto. Bigyan mo po kami ng kapangyarihan na ikaw ay may pagmalaki. Hindi espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng katapangan, ng pagbibigay sa sarili. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sabayan niyo po ang kapayapaan ng Diyos. Kayo po ay nakikinig sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. At ako po si Sister Angelica Dorde ng Word of God at ito po ay nagsimula noong August 5, 2019. At ang layunin po ng Facebook Live na ito ay ipalaganap po ang mabuting balita araw-araw po through social media. Alam naman po natin na napakalakas ng social media when it comes to information. Nawa yung information na makukuha natin sa mabuting balita ay hindi lang titigil sa information, kundi magkaroon po tayo ng transformation. Napakahalaga po na sa bawat araw ay isinasama po natin sa schedule natin ang pakikinig ng mabuting balita. Kaya nga mabuting balita, sa English, good news. Sapagkat sa panahon na ito, ang dami na talagang bad news. Lalo na po kapag tayo ay nanonood ng TV, ng news. Amen. Nawa, ang mabuting balita ay makapagbigay po sa atin ng pag-asa, pagtitiwala, at lalong ng malaking pag-ibig sa ating Diyos Ama. So, bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin namang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Ang sermon sa bundok. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad, at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat
makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga magmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabaghin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikipagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So, muli, ngayon po ang Tuesday Gospel, ang ating pagninilayan, November 1, 2022. At ang makakasama po natin ay si Brother Derek Refugio. Siya po ang gagamitin ng Diyos upang ipahayag po sa atin ang mensahe ng Panginoon. Nawa ituon po natin, buksan po natin yung ating spiritual na mata. Okay, tama nga naman yun. Spiritual na mata, tsaka spiritual na tenga sa pakikinig po ng mabuting balita. Sa ngayon po, tawagan po natin si Brother Derek sa kanyang messenger. Upang sa ganun po, makasama po natin siya sa pagninilay po ng mabuting balita. So, kukonek lang po tayo. So, Brother Derek, kung nakikinig ka, pakisagot po yung messenger nyo. Yan. Pasensya na kayo kung minsan pag live talaga nagkakaroon po ng mga technical problems. Minsan nagkakaroon po ng problema. Ayan po, sa signal. Kasi alam niyo naman, tag-ulan ngayon. So, nagre-ring. Abangan natin. So, habang hinihintay po natin sumagot si Brother Derek, ay ito pong mapalad. Ito po yung sermon ng Panginoong Jesus sa bundok. Alam po nyo, sa panahon po natin ngayon, talaga namang maisip pa ba natin na mapalad pa ba ako sa buhay ko ngayon? Kasi ang dami na pong problema ang dumadating sa mga tao Lalo na po ngayong pandemic. Ayan. So, suriin natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung mapalad ba talaga tayo. Kasi kanina nung binabasa po natin yung gospel, maraming sinabi ang Panginoong Jesus na mapalad ang mga mapagpakumbaba, mapalad ang mga inuusig, mapalad ang mga aba. Amen? So, sa buhay po natin ngayon, nawa, mabless po tayo sa mga sinabi ng Panginoong Jesus. So, walang sumasagot. So, try po natin sa iba sa ano niya. Teka lang po Try po natin sa, ito po muna ako dito sa aking face, sa PowerPoint. Okay. Try po natin dito sa cellphone. Kasi minsan, hindi siya connect sa laptop. So, try po natin siyang tawagan sa cellphone. Amen. Okay.
So, tutuloy ko muna yung sinasabi ko habang tinatry po natin siyang tawagan. So, ngayon naman, parang hirap niya i-connect ngayon Okay. So, yan. So, palagay ko, Brother Derek, kung nakikinig ka man ngayon, pwede ikaw tumawag. Baka sakaling pag ikaw tumawag sa akin makonect. Okay? So, habang hinintay po natin yung pagtawag niya, kasi hindi po ako makapag-connect sa kanya maaaring may problema sa sa pagko-connect po. So, habang hinihintay po natin siyang tumawag, ako na po yung mag-start na magnilay ng mabuting balita. Amen. So, sandali lang po balik lang po ako sa Ayan. Ngayon po ay November 1. Inaalala po natin yung mga santo. All Saints Day. At alam naman po natin, itong mga santo na nakilala natin, ay talaga naman pong namuhay ng may kabanalan. Pinakita po talaga nila yung talagang malalim na pagsunod nila sa ating Diyos. At hindi naman po katakataka na sila'y dapat nating tularan. Kasi talaga matuturing nating mapalad sila. Amen? Mapalad po talaga sila kasi ibinigay nila ang kanilang buhay sa ating Diyos. Pero itong mga santo na ito, bago po sila naging santo, syempre, alam naman natin na lahat tayo ay makasalanan. Naranasan din po nila magkamali, magkasala. Yung iba nga po sa kanila mayayaman pa pero nilalikuran po yung kanilang mayamang pamumuhay upang sa ganon ay sumunod sa kalooban po ng Panginoon. Amen. Tayo po, sa buhay po natin, masasabi natin na dapat we are called to be saint. Para makapasok po tayo sa buhay na walang hanggan. Ang buhay natin ay useless. Amen? Makinig ang may pandinig. Walang kabuluhan ang buhay natin dito sa mundo kung pag namatay tayo, hindi tayo mapupunta sa langit. Amen? Dapat yun po yung ating tinatarget sa buhay natin. Ang makapunta sa langit. At tulad nga po ng gospel, sinabi dito na mapalad. Para sa akin, parang iba yung maswerte sa mapalad Kasi pag sinabi mong maswerte, parang parang contest. Halimbawa, sumali ka sa loto. Alam naman po natin napakaraming tumataya sa loto. Tapos isa lang halimbawa yung mananalo. Alam naman natin suntok sa buwan yung 6 na numero, mga numero, di po ba? So, sa libo-libong tumaya sa loto, ikaw ang nakakuha ng jackpot. Anong sasabihin ng tao? Ay, napakaswerte mo naman. Amen? Napakaswerte mo naman. Amen po. O kaya sa eskwelahan, ilang libo kayong estudyante sa eskwelahan na yan. Tapos, nung graduation na ng senior high school, ikaw yung nag-top 1. Abay, maswerte. Di po ba? Maswerte yung mga magulang nito. Ang galing nitong batang ito. Pero ang gusto ng Diyos, hindi maswerte. Ang gusto ng Diyos, yung mapalad. Yun ang gusto sabihin sa atin ng Diyos na hindi tayo dapat bumase sa mga material na bagay. Minsan nga, naiinggit pa tayo sa ibang tao Sabihin natin, swerte naman ito. Mayaman, may business, guwapo, maganda, sikat, makapangyarihan. Yung batayan natin sa pagiging mapalad? Hindi. Ang sermon ng Panginoong Jesus sa bundok na ang mapalad ay yung naaayon sa kanyang kalooban. Ano ba yung sinabi niya? Mapalad ang mga aba. Kasi usually, di ba, yung mga taong kapos, walang-wala na talaga. Lalo na when it comes sa materially. Sino ba ang inaasahan?
ang Diyos. Yun nga lang, minsan masakit sa kalooban ng Diyos na para bang nagiging last resort na lang siya. Yung mga tipong pag walang-wala na talaga, tsaka na ako tatakbo sa Diyos. Which is hindi dapat ganun. Hindi po ba? Karamihan sa sumasamba sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, usually yung mga kapos talaga materially. Hindi, masasabi natin mabibilang lang talaga yung mga mayayaman na may panahon talagang maglingkod sa Diyos. Pero sabi nga ng Panginoon, mapapalad ang mga aba. Kasi, aba man materially, pero alam natin ang kayamanan ay hindi materially, hindi financially, kundi yung magkaroon ka ng Diyos sa buhay mo na iniibig mo ng buo, yun ang totoong kayamanan. Kaya matuturing tayo ng Diyos na mapalad. So, number 1, check ba? O, number 2, mapalad ang mga nahahapis. Ay, sa panahon ngayon, marami talagang nalulungkot. Lalo na kung namatayan ka, nawalan ka ng pera, ng trabaho, ay marami talagang dahilan ng pagiging mahahapis o malulungkot, iiyak ang mga tao sa panahon na ito. Pero, anong sinagot ng Diyos? Kahit ikaw ay nahahapi sa panahon na ito, aaliwin ka ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos na nakapagbibigay aliw sa atin, nakapagbibigay sa atin ng saya. Actually, hindi saya, kundi joy, galak. Kasi magkaiba yung happiness sa joy, no? O kagalakan. Kaya dapat, inisip natin, no? Nararamdaman ba natin na, kapag nakakarinig ba tayo ng salita ng Diyos, tayo ba'y nagagalak? Nagkakaroon ba tayo ng inspiration? Nagkakaroon ba tayo ng pag-asa? Amen? So, number 2, check ba yon? Check ba? Na matuturing tayo ng Diyos na mapalad kapag tayo ay nasa kalungkutan, nasa problema, pero imbis na mag-focus ka sa problema mo, imbis na malungkot ka, anong nangyayari? Ikaw ay nagagalak. So, number 2, check ba? So, una, no, tinatanong sa atin ng Panginoon, walang-wala ka materially. Pero, inaasahan mo ang Diyos. Pangalawa, may problema ka ngayon. Naiiyak ka na sa problema mo. Pero, alam mo, ang salita ng Diyos, ang siyang nagbibigay ng kaaliwan sa'yo. Pangatlo, mapalad daw tayo kapag tayo ay mapagpakumbaba. Amen. No? Sa nakaraang gospel, no, tungkol sa pakikitungo at pagpapakumbaba. Humility. Ano yung reward ni Lord doon kapag tayo ay humble? Sabi niya, sapagkat ibibigay daw sa atin ang kanyang ipinangako. So pag tayo pala ay humble, ang reward pala natin kay Lord, lahat ng kanyang promises, ibibigay sa atin. Napakaraming promises yan. Ang daming pangako dyan. Amen? Pero kailangan natin ng humble heart. Isa na sa pinaka promise ni Lord, ano ba? Di yung buhay na walang hanggan. Meron ba namang makakapunta sa langit na mayabang? Siyempre, wala. Amen? Tunay nga lamang na makakapunta tayo sa langit kapag mababa ang ating kalooban. So, brother Derek, nasan ka na? Tawagan mo ako. Hinihintay ko yung tawag mo kasi pag ako tumatawag sa'yo, hindi ako makakonect. Amen? Nawala si Brother Derek. So, hintayin natin. Baka nagkakaproblema siya sa signal. So, tutuloy ko. Now, pangatlo na. May check na ba? Meron ba tayong humility? Yung mga tipong inaaway na tayo hindi lang tayo kumikibo, nagtitimpi tayo. Yung tipong gustong-gusto mo ng soft drinks, pipigilan mo yung sarili mo kasi humble ka, ayaw mong sirain yung yung katawan lupa mo sa mga pagkain hindi naman kanais-nais. Sabi nga, junk foods. Okay, so pangatlo na tayo. Now, sabi ng Panginoon, mapalad tayo kapag tayo nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos. Mahirap gawin to, ha? Kasi,
Ang nangyayari kasi ngayon sa panahon natin, hindi na God's will ang sinusunod ng tao kundi yung human will. Nagkaroon na nga ng katotohanan o naganap na yung sinabi na darating ang panahon, hindi na susundin ng tao ang kalooban ng Diyos, kundi ang susundin ng tao kung ano yung gusto niya. Meron na namang reward si Lord kapag tayo ay laging nagmimithi, lagi natin pinapangarap na masunod ang kalooban niya, ang utos niya. Ano yung pagkakaloob? O ano yung, lahat daw ng minimithi natin. According to God's will, syempre Yung pala yung sikreto, no, kapag tayo nagpipray kay Lord. Makakamtan pala natin yung hinihingi natin sa Kanya. Kapag wala tayong iniisip lagi, Lord, na, Lord, ito yung gusto ko mag-abroad, gusto ko magkaroon ng business, pero sa bandang huli, sasabihin mo, let your will be done. Ganun naman yun Ang dami nating pangarap sa buhay, ang dami nating dinadasal sa Lord kay Lord Pero hindi man natin lahat nakukuha, di ba? Kasi hindi yun ang will ni Lord. Kaya kung minsan, pag may hinihingi ka at hindi na ibigay, huwag magdadamdam. Kasi merong better plan si God sa atin. According to His will. Kaya nga dapat, alam natin yung kalooban ng Diyos. At paano natin malalaban yung kalooban ng Diyos? Dapat, natututo tayong makinig sa mabuting balita, nagbabasa ng Bible, nagdadasal. Di po ba? Mahirap malaman ang kalooban ng Diyos kung wala kang relasyon sa Diyos. Amen? So, ilang check na yon? 1, 2, 3, 4. Yung ba lagi nang minipithin natin yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban natin. Ikalima, ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga mahabagin, yung mga naaawa. Amen? At anong reward ni Lord? Sapagkat kakahabagan din sila ni God. Amen. Alam po nyo, sa panahon ngayon, ang Panginoong Jesus, kaya naman siya nagkatawang tao, dahil kasi nga nahabag siya sa atin, mga makasalanan. Ayaw niya kasi mapunta tayo sa impyerno, kaya kahit siya Diyos, anak ng Diyos, hinubad niya ang pagka-Diyos niya, siya sumunod sa kalooban ng Ama, siya nangaral, siya nagpagaling, etc. Hanggang siya napako na nga sa krus at namatay at muling nabuhay. Ang pagiging mahabagin ng Panginoon ay nakita talaga natin. Amen? At tayo talaga tinuturuan din ng Diyos na mahabag sa ating kapwa. But of course, yung kahabagan, yan din ang isusukli sa atin ng Diyos Sabi nga, kung anong tawag dito? Kung ano yung sukatan na ginagamit mo sa iyong kapwa, ayun din ang sukatang ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Meron talagang mga tao na masasabi natin talagang maawain. Pero wag naman natin sasamantalahin Kasi may mga tao din na nananamantala ng tao. Wag gano'n, no? Kasi tinuturuan din tayo ng Diyos na wag natin kukonsintihin yung mga taong nananamantala. Kailangan ang kahabagan natin is isang kabutihan yan na mula sa Diyos. At alam naman natin, hindi natutulog ang Diyos, di ba? Kung tinulungan ka na at niloloko mo pa, sa Diyos ka mananagot. Ganun po yun, no? So, check ba? Tayo ba'y mahabagin? Or what? Okay, susunod. Ang sabi po ng Panginoong Hesus sa sermon niya sa bundok, mapalad ang may malinis na puso. Ayan, maganda to, no? May check kaya tayo dito. Ano yung reward? Sapagkat makikita nila ang Diyos. So, hindi natin makikita ng physical ang Diyos. Kasi alam naman natin ang Diyos is espiritu, no? So, itong may malinis na puso, nakikita to ng mga tao talagang may relasyon sa Diyos. Hindi mo makikita, hindi mo mararamdaman actually yung presence ni God, ng Holy Spirit, kung hindi talaga malinis ang puso mo. Kasi ang Holy Spirit, syempre, mananahan niya sa may malinis na puso. Kaya pag nakakagawa tayo ng kabutihan, hindi atin yun. Ang kabutihan ginagawa natin, sa Diyos yun. Amen? Wala naman tayong pagmamayari dito sa mundo Lahat ay hinihiram.
So, pag nakagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, si Lord yun, ang banal na espiritu yun. Amen. At pag nakakagawa naman tayo ng masama, alam na natin kung anong spirit ang meron yun. Kailangan natin magkaroon ng malinis na puso. Kasi yan talaga ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Kamusta na ba ang mga puso natin? Hindi yung physical na puso, Ibig sabihin yung ating karakter, yung ating ugali, yung kalooban natin, mabuti ba o hindi. Malinis. Sapagkat ang Diyos ay malinis. So may check po ba tayo doon? O baka naman pag nagagalit tayo, nawawala yung pagkamalinis nating puso. O baka pag naiinggit tayo, nawawala yun. Kapag sinusunod natin yung mga masasama natin nasa, nawawala yung malinis na puso natin. Lalo na kapag tayo nasa state ng kasalanan, hindi natin makita ang Diyos. Kasi nga, marumi yung ating puso. Ano pa? Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo. Ayan. Ano yung reward? Sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak. Ito yung mga peacemaker. Kailangan maging peacemaker tayo. Halimbawa, sa tahanan nyo, yung mag-asawa, nag-aaway, etong si Biyenan, nandun din nakikitira. O maaring yung mag-asawang nakikitira kay Biyenan. Syempre, di ba, pag nag-away yung mag-asawa, tapos anak niya, yung involved, usually, sino bang kinakampihan? Yung anak. Tapos sasabihin pa nung nanay, kasi, ba't yung pinakasalan mo Batugan yan may bisyo yan, di ba? Hindi dapat ganon, dapat peacemaker. Gumigit na ka para ipagkasundo yung dalawa, hindi yung gumigit na ka para lalo pa silang mag-away. Kahit sa magkaibigan, kahit sa anong relasyon, pag nakikita mo yung dalawang tao na nagkakalabuan, nagtatalo, gumit na ka bilang mapagkasundo mo sila. At yung mga taong gano'n, yung bang silang nagiging tulay para magkasundo ang dalawang taong di nagkakasundo. Aba, diba ang reward ni Lord? Ituturing tayong anak niya. Masarap kaya maging anak ng Diyos. Amen? So, check ba tayo doon? Nagiging peacemaker ba tayo? Hindi pa, baka naman tayo pa yung nagiging dahilan ng kaguluhan. Amen? Sa susunod, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban. Totoo to, kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos, uusigin ka ng kapwa mo. Minsan nga gumagawa ka na ng kabutihan May masasabi pa sa'yo Hindi po ba? Usually, dati barka-barkada mo sila nung magbalik loob ka sa Diyos, hindi ka na nila pinapansin. Kung ano ng mga sinasabi nila na wala ka ng pakisama, porque nag-ano ka lang sa Diyos, di ka na sumasama sa mga mga happenings nila, sa mga vision nila. Amen? Pero sabi nila, huwag mo yung pansinin. Mapalad ka kasi, sumusunod ka na ngayon sa kalooban ko. Kahit usigin ka nila. Kung ang Panginoong Jesus ka, inusig tayo pa kaya? Kung ang Panginoong Jesus ka, perfecto na Wala nang ginawa kundi puro kabutihan, pero ultimo mga pariseyo Diba, sinisiraan siya. Pinagwiwikaan siya ng hindi magaganda. Kaya natural lang yon na maranasan din natin yon. At huwag tayo mag-alala na pagtagumpayan ng Panginoong Jesus yun, mapagtatagumpayan din natin yun. Amen? Ako, check ba? So, sa susunod, mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalumura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng masasama kasinungalingan. Yun, ganun din yun. Amen? Nandyan namumura ka, nandyan kung ano nang sasabihin sa'yo. Amen. Yun yung mga natural lang talaga na mararanasan. Kaya kailangan talaga pag naglingkod ka sa Diyos, patatagan ng loob Kasi kung di mo tatatagan yung kalooban mo, bibigay ka. Amen? Kasi once na nasa Panginoon ka na, talaga darating yung mga pagsubok. At huwag kang matakot sa pagsubok. Sapagkat ang pagsubok na ibinibigay ng Diyos ay magiging sandata lamang o daan. Kasi ito'y parang, tawag dito, ang mga pagsubok ay dadalisayin. Dadalisayin tayo. Sabi nga, yung ginto, dinadaan sa apoy para, dinadalisay para titingnan kung tunay. Gayon din ang ating pagsubok, dinadalisay
upang mapatunayan kung ito'y tapat. Sapagkat alam naman natin, ang maliligtas lamang ay yung magiging tapat hanggang wakas. Hindi pwede tayong magningas kugo na, ngayon, mabuti ako sa Diyos, bukas hindi. Hindi. Ang sabi nga ng Panginoong Yesus, ang maliligtas, yung nagiging tapat hanggang wakas. Ibig sabihin ng wakas, itong present na to. Kasi itong present na to, ito na pwedeng maging wakas. Pag naging bukas, yung kinabukasan, yun na naman yung present, yun na naman yung pwedeng maging wakas. Kaya nga, di ba sabi, bawat araw daw po natin dapat ituring nating last day na. So, we should give our best. And, ang sabi, mapalad, dito sa bandang huli, ang sabi rito, magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Totoo naman yun eh. Sa Old Testament, naranasan naman talaga ng mga propeta na mausig din. Di po ba? Mapagwikaan din ng hindi magaganda. Dumaan din sa pagsubok. Amen? So, kung ano mang nararanasan natin ngayon, yan kasi ang katunayan na tayo ay nagsusumikap sa tulong ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Kung naglilingkod ka sa Kanya, tapos hindi ka nauusig ng konsensya mo, hindi totoong yan. Hindi ka mapalad. Biro mo, naglilingkod ka na sa Diyos, pero pag gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka nauusig ng konsensya mo. Amen? Kaya, sa buhay po natin dito, napaka-fair ni God. Hindi siya unfair. Kasi hindi niya binabase sa material na bagay ang pagiging mapalad ng isang tao. Binabase niya to saan? Sa mismong karakter ng Panginoong Hesus. Kung anong karakter ng Panginoong Hesus, kapag na-acquire natin yun, kapag nagaya natin yun, mapalad tayo. Amen? Mapalad tayo. Kamukha ng mga santo, sila nagpakita ng magandang halimbawa. Yung iba sa kanila, tinalakura ng kayamanan, namuhay, na parang walang-wala, pero mayaman sa Diyos. Amen? Tayo na ang pinakakawawang tao dito sa mundo, kung nabuhay lang tayo ng gising, kain, trabaho, natawag to, libangan, pero wala ang Diyos. Anong kabuluhan ng buhay kung mamamatay ka, pagkatapos sa impyerno lang pala ang punta natin? Walang kabuluhan. Pero kung tayo mamatay at tayo ay mapunta sa langit, napaka-makabuluhan ng ating buhay. At wala nang pinakapapalad na tao kapag dumating ang paghukom na ang ating pangalan ay matawag sa aklat ng buhay. Mapalad tayo. Amen. Nawa, itong gospel ngayon, itong Monday gospel na ngayon, ay magsilbing aral sa atin. Na mga dinadanas nating mga kakapusan sa pera, nawalan ng trabaho, halimbawa namatayan ng mahal sa buhay, hindi pa yan yung katapusan ng buhay. Laging may ino-offer si God na sa bawat araw na biyaya na may tuturing natin mapalad tayo. Mapalad tayo, nakakarinig pa tayo ng mabuting balita. Mapalad tayo, nakakabasa pa tayo ng mabuting balita. Mapalad tayo paggising natin sa bawat umaga. Marami ng taong hindi nagigising sa kinaumagahan. Mapalad tayo, nakakain tayo 3 beses ang araw. Mapalad tayo, hindi pa nagse-second coming. Sapagkat binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon. Nawa ang mga mahal natin sa buhay na aalalahanin natin sa araw ng mga patay. Kung makakapagsalita lang sila, sasabihin sa atin na magbago na tayo. Magbalik loob na tayo sa Diyos. Sapagkat mapalad tayo, sapagkat binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Kaya, higit tayong manalangin sa ating mga buhay. Na sana, isa tayo sa makapasok sa buhay na walang hanggan. At pag nangyari yun, napakapalad natin. Sapagkat kasama na natin ang Diyos, nandun na tayo sa langit. Wala nang gutom, wala nang magtatrabaho, wala nang sakit, wala nang problema. Kaya sana, ang sermon ng Panginoong Yesus sa bundok ay maalala natin palagi.
upang ang langit ay makamtam natin sa ating buhay. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin. Kung ano po ba ang tunay na mapalad. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Parating natin sa Kanya ang mga hirap na dinaranas natin ngayon. Pero sabihin natin sa Kanya na mapalad tayo sapagkat may Diyos na unang nakakakita, nakakarinig ng ating mga hinaing. Tayo manalangin sa ating Diyos na mapalad tayo sapagkat meron tayong isang Panginoong Hesukristo na malalapitan natin, na nagpakita ng isang paglilingkod na tapat sa ating Ama. Sama-sama po natin ipanalangin na ang buhay natin ay alin natin sa Diyos. Sumunod tayo sa Kanyang kalooban, kamukha ng mga santo na nabuhay at namatay para sa Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paintulot sa tukso, kaya diyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So muli, naiyahan ko po kayo sa YouTube channel ko po. Nandun po lahat ng gospel mula noong 2019 hanggang kahapon. Amen. O, kung kayo Facebook friends ko po, pwede naman po kayo mag-replay at pakishare na lang po ang gospel natin everyday para naman po yung mga Facebook friends nyo ay makarinig din po ng mabuting balita. At ang Word of God po ay mula Monday to Saturday, alas 7 po ng gabi, at kapag linggo po ay alauna ng hapon. At siya nga po pala, bukas, meron po tayong special topic mula kay Brother Danny Dayaw, ang katotohanan tungkol sa kamatayan. So, yung mga tanong natin na totoo ba ang purgatorio, dapat pong ipagdasal ang mga patay, totoo ba ang impyerno, totoo ba ang langit, yung mga ganun ba, na usually na tinatanong din sa atin. Wow naman, brother, hello, tapos na ako, ngayon ka lang lumabas. Ayan. Ngayon ko lang nakita sa screen si Brother Derek, no. Natapos na, brother, hindi na bala yan tawag dito. Schedule na lang kita sa ibang date ng November. Hindi talaga siguro para sa iyo tong gospel na to kasi nagkakaroon ng problema sa sa signal. Amen. So yun nga po yung sinasabi ko, bukas po si Brother Dayaw ay gagamitin ng Diyos para kapag may tinatanong sa atin about purgatory, about hell, about prayer sa mga patay, di po ba? Sasagutin po niya yung bukas. Alas 3 po ng hapon, ha? Alas 3 ng hapon. Pero po yung Wednesday Gospel, alas 7 po yun ng gabi. Amen. So, wala pa pong naka-schedule kung sino mag-guest ko bukas. Pero, pag meron po, papaalam ko naman po sa inyo. And, of course, ayun nga po. Ayun. Ayan po. Maraming salamat and to God be the glory.